Alam na ni Greg ang katakasilang ginawa ni Edward sa kanya, pero si Marge ang kanyang magiging sandata para panlaban kay Aldrin. Matapos nalaman ni Greg ang kataksilan ni Edward, si Marge ang kanyang kinausap. Kinumbinsin niya ito na ito'y bumalik sa kanilang kumpanya. Kailangan umano nilang mapaalis itong si Aldrin sa kanilang posisyon. Paliwanag ni Greg, hindi umano dapat mapunta sa mga kamay ni Aldrin ang kanyang pinaghirapan dahil ito ay nakalaan para kay Paulo at sa kanyang dalawang apo. Hindi napingilan ni Marge na may tanong itong si Greg kung bakit tratuhin itong si Edward na parang ibang tao. Sinabi ni Greg na hindi na umano dapat mangingialam itong si Marge sa problema nila ni Edward at Regina. Samantala sa kabilang banda, planchado na ang plano ni Aldrin kasama ang ibang board member na ipapahiya itong si Greg at Paulo sa araw umano ng party. Gustong bumawi ni Edward sa nagawa niyang kasalanan kay Paulo. Kahit napag-isip-isip ni Edward na kailangan niyang ilaglag itong si Aldrin sa kanilang nakasunduan sa halap ng ibang board member. Ngunit sumiklab ang galit ni Greg nang makita naman itong si Edward. Silang dalawa ang nagkasagutan. Hindi napigilan ni Greg na sumbatan ang kanyang anak at pinahiya ito sa lahat. Diretsang sinabi ni Edward ang kanyang dahilan kung bakit niya ito nagawa sa sarili niyang ama. Pinigilan ni Regina itong si Greg, nagtatalo silang dalawa. Ngunit sila'y walang kamalay-malay na itong si Aldrin ay nagmamasid sa kanila at pinakikinggan ang kanilang pag-aaway. Diretsang sinabi na ni Greg sa kay Regina ng harap-harapan. Nabatid na umano niya na hindi niya tunay na anak itong si Edward. Nagulat si Regina, pinanindigan pa rin niya na nagkakamali itong si Greg sa iniisip. Sinabi ni Greg na hindi na umano dapat ipagkaila pa ni Regina ang nagawa niyang kasalanan dahil may matibay na umano siyang ebidensya. Sa kasamang palad, malinaw pa sa simoy ng hangin ang narinig ni Aldrin ang sinasabi ni Greg. Alam na ni Aldrin na itong si Edward ay hindi tunay na anak ni Greg.